Mga ka-immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa mga nangyayaring kaguluhan, giyera sa Middle East, sa Iran, sa Lebanon, laban sa Amerika at sa Israel. May mga nagsasabi na ang nangyayari daw na kaguluhan sa Middle East ay isang palatandaan na malapit na talaga ang pagdating ng Panginoon Hesukristo. Mayroon naman nagsasabi na ang mga kalamidad ay siyang palatandaan. Ngunit ano nga ba talaga ang tunay na dahilan bakit may kaguluhan? Ito ba'y kalooban ba talaga ng Diyos? Ang Panginoon Diyos amang makapangyarihan? Mga ka-immortal, kung ikaw ay interesado sa aking kasagutan, tapusin mo ang aking video. At kung hindi ka pa man nakakapag-subscribe sa akin YouTube channel, please subscribe sa akin YouTube channel. Mabuhay po tayo. Mga ka-immortal, ang mga nangyayaring kaguluhan, girian, giyera ng Iran, Israel to Lebanon, Amerika to Iran, yan ay talagang kalooban din ng Diyos. Dahil nga sinasusulat nga sa banal na aklat na kahit ang isang maya na nasa impapawid, kahit ito ay mamatay, kung hindi kalooban ng Diyos na ito ay bumagsak sa lupa, hindi ito babagsak sa lupa. Katulad din ng kaguluhan ng giyera sa Middle East, kung hindi ito kalooban ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan, ay hindi ito magaganap. Kaya ito ay nagaganap hindi dahil sa nasusulat sa banal na aklat, hindi dahil sa mga hula ng mga manghuhula o ng mga katulad ni Nostradamus. At hindi rin ito nangyayari dahil sa kasamaan, kundi ito ay nangyayari dahil kalooban ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Una, malaking tulong ang digmaan, malaking tulong ang giyera, dahil kung hindi dahil sa giyera, hindi mabibisto yung mga politisyan natin, yung mga nasa pwesto na binubulsa nila yung budget ng ating bansa. Kung hindi dahil sa giyera, sa krisis na nangyayari ngayon, na pagtaas ng diesel at mga gasolina, hindi malalaman ng mga taong bayan na ang ating palang bansa ay nakalugmok na sa kahirapan. At kung hindi rin dahil sa kalamidad, sa mga baha, sa mga bagyo, sa mga lindol, hindi maihahayag sa taong bayan yung mga mali-malita na budget sa flood control na pinaghahati-hatian ng mga nasa pwesto. Ibig sabihin, kaya niloob ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan na magkaroon ng kalamidad, mga sakuna, lindol, bagyo, malalakas na baha, para maihayag ang katotohanan ng ating bansa ay nauubusan na ng budget, at ang budget nila sa flood control ay talagang pinaghahati-hatian na. Kaya dapat, imbis na tayo ay matakot sa mga kalamidad, tayo ay magpasalamat dahil kalooban ng Diyos na magkaroon ng malakas na bagyo, kalooban ng Diyos na magkaroon ng malakas na lindol, ng malakas na baha, para maihayag ang katotohanan sa nangyayari sa ating bansa. At dapat din tayo magpasalamat sa giyera, dahil kung hindi dahil sa giyera, hindi magkakaroon ng krisis ang ating bansa, at hindi rin mabubulgar kung tama ba talaga ang ating mga binoto. Kaya sa katanungan kung kalooban pa talaga ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan ang mga sakuna, mga kalamidad, malalakas na bagyo, malakas na baha, ang digmaan, ang giyera,
kalooban po iyon ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan, dahil hindi po yun magaganap kung hindi yan niloob. Ibig sabihin, kaya yun nangyayari dahil meron siyang mas malalim at mas maganda na gustong mangyari. Kaya niya yun ipinahintulot na magkaroon ng giyera. Dahil kapag po mayroon digmaan, kapag po mayroon krisis sa bansa, kahit ikaw po ay isang mayaman o isang mahirap, tatamaan ka po ng krisis. Kahit po ikaw ay banal o hindi banal, kahit ikaw madasalin o madasalin, tatamaan ka ng krisis. Kahit na ikaw ay isang bilyonaryo o isang hampas lupa o isang mahirap, tatamaan ka ng kalamidad. Dahil ito ay kalooban ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Pero ano nga ba ang dapat nating gawin? Kapag may kalamidad na paparating o may krisis o may giyera, tayo ay magpasalamat sa Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Dahil ipinahintulot niya na magkaroon ng giyera. Dahil ang digmaan, ang kalamidad, ay isang napakalaking pahiwatig sa atin ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan na mahal niya tayo. Kaya tayo pinadalhan ng mga unos sa buhay, mga problema, mga pagsubok, mga kalamidad, mga kaguluhan, dahil mahal niya tayo. Maraming salamat po mga ka-immortal. Kung nakatapos mo man ang aking video, pwede ba akong makahingi ng isang like at share sa aking mga video? At kung hindi ka pa man nagsusubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. God bless you all. Ingat tayo lahat.